Correct me if I'm wrong. Ito yung isang YouTuber yung naisipang maglagay ng 4 na gulong sa isang plastic bottle na mayroong lamang Coca-Cola at sa kalagyan ito ng isang piraso ng Mentos sa loob. Ito naman yung mga lalaking pumunta sa pinakatuktok ng dam para maghulog ng bowling ball dito at saka ipatama sa trampoline na nilagay nila sa baba. Noong una ay hindi nila ito matamaan ng maayos dahil nga sa tinatawag na Magnus effect, pero kinalaunan ay tumama din ito sa trampoline na naging dahilan kung bakit hindi ito nasira. Speaking of experiment mga master, ay ito yung isang lalaki yung kumuha ng malaking yelo para lagyan ito ng kumukulong artificial na lava sa taas. At makikita mo nga dito na parang naging kulay tanso yung lavang ito. Sinubukan niya nga din maglagay ng pinainitang bola na gawa sa metal para nga malaman kung ano yung mangyayari dito. At sa ilang segundo lang ay nagawa na agad itong makapenetrate. Ayon sa pag-aaral ay mabilis na nagre-react yung isang lava kapag nadidikit ito sa isang bagay. At makikita mo nga sa videong ito yung paghagis ng lalaki ng isang tubig sa lava na naging dahilan para magsimula itong sumabog. Yung reason kung bakit mayroong malakas sa pag-impact yung mga bagay na hinahagis natin sa isang mataas na lugar ay dahil sa tinatawag na gravitational force. At dahil nga dito ay mayroong isang YouTuber yung tumanggap ng challenge na kung saan ay kailangan niya maglaglag ng itlog mula sa outer space pabalik ng Earth nang hindi ito nababasag. Sinasabing dumaan sa madaming trial and error yung pag-launch nila ng itlog sa outer space dahil sa makailang ulit itong natatanggal sa loob ng protective case na ginawa nila. At nung sinubukan na nga nilang i-launch yung pinaka-final modification nito ay nagawa nitong makapunta sa outer space at manatiling stable sa loob ng ilang minuto. At sa pamamagitan nga ng program na nakakonect sa kanilang computer ay nagawa nilang ma-release yung itlog na nakalagay sa protective case pabalik ng Earth. At nung nalocate na nga nila kung saan ito napunta ay nalaman nila na hindi ito nabasag o nasira. Ayon sa pag-aaral ay yung itlog ng mga ibon kagaya nila ng mga pugo ay mabilis na hina-harvest ng mga tao para ma-distribute agad sa mga bilihan o supermarket. Kaya naisipan ng lalaking ito na bumili ng mga quail eggs sa supermarket para subukan kung kaya ba niyang makakita ng isang itlog na pwede pang mabuhay. At sa hindi inaasahan ay nakakita siya ng isa kaya agaran niya itong inilagay sa incubator at sa ilang araw lang din ay nagawa nitong mabuhay kaya tinuruan niya na din ito kung paano kumain at uminom para makasurvive at lumaki. Yung isa din sa itlog ng hayop yung merong nakaka-fascinate na pag-hatch ay itong mga tortoise eggs. Sinasabing kapag yung isang tortoise ay maglalabas ng mga itlog ay mag-uumpisa muna ito sa paghuhukay ng lupa para dito niya ito ilagay at pagkatapos nga nito lumabas ay tatabunan niya ito ng lupa para maging safe sa mga predators. Sinasabing kapag nangitlog na yung mga tortoise ay kinakailangan agad ito na makakain para mabalik yung lakas ng kanilang katawan. Napakadami talaga mga nakaka-fascinate na species ng pagong sa mundo natin. At yung isa na nga dito ay yung mga sea turtles. Napag-alaman na kapag yung mga sea turtles ay nahatch sa kanilang itlog, ay kinakailangan na makapunta agad sila sa karagatan para makasurvive at makahanap ng makakain dito. Ayon sa pag-aaral ay yung mga pagong ay simbolo ng wisdom o knowledge dahil kadalasan sa kanila ay nabubuhay ng matagal to the point na parang alam na nila lahat ng mga bagay na nasa karagatan. At dahil dito ay naisipan ng mga lalaking ito na gumawa ng isang higanting sea turtle na gawa sa salamin. Sinasabing sa pamamagitan ng kanilang mga tools ay nagawa nilang ma-form ng maayos yung salamin na ito na parang isang pagong. At para naman mapanatili yung hulma ng figure na ginagawa nila ay kinakailangan na maya't maya itong painitan para maging consistent yung lambot nito. At sa ilang oras nga ng kanilang pag-create ng figure na ito ay nagawa nila itong ma-form na parang isang sea turtle gamit nga yung mga salamin. Lang naman yung pag-uusapan natin mga master ay ayon sa mga archaeologists ay nakakita sila ng isang proof na yung material na ito ay matagal na na-discover o nagawa ng mga tao kaysa sa inaakala natin. Sinasabi kasing yung mga archaeologists ay nakadiscover ng isang salamin sa lugar ng Bet Sharim na nakalocate sa bansang Israel. Napag-alaman na inakala ng mga researcher na isa lamang itong normal na bato dahil nga sa itsura nito. Pero nung dinala nila ito sa laboratory ay nalaman ng mga scientists na isa itong salamin na natabunan lang ng napakadaming limestone. Maraming mga eksperto yung naniniwala na yung salamin na ito ay meron direct correlation sa Bible dahil merong passage sa Biblia yung nagsasabi na yung mga bintana ng Second Temple na itinayo noong mga panahong 500 BCE sa Jerusalem ay ginamitan ng mga builders noon ng isang klaro at silyadong material na masasabi nga nating characteristics ng isang salamin. At yung reason naman daw kung bakit yung salamin na ito ay natabunan ng napakadaming limestone ay dahil nga sa naiwan itong nasa ilalim ng lugar na ito habang nagaganap yung war o pagsira ng mga Romano sa Second Temple. Personally mga master ay masasabi kong isa lamang ito sa mga bagay na nagpapatunay na yung mga events sa Bible ay maaaring totoo. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Follow me guys for more content like this.